scribes surrounding the king wrote the law and the beliefs of the nation. During Solomon's reign, 10th century BC, unknown writers were often called Yahwehs wrote the first history of God's people. Ang tanong, Mr. James, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Ikaw na identifies ang lahat ng authors from Genesis to Revelation o ito mismong nagsasabi na unknown writers? Sino ang nagsasabi ng totoo? A, si James Orintiada, or B, ang mga scholar na nagtulong-tulong na i-compile ito? Okay, tama. Okay, tama ako na identified. Pangalawa, walang sinabi diyan na ang hindi known, ang unknown diyan ay yung original manuscript. Ang sinasabi lang diyan, may mga writings daw na yung mga copies, probably mga copies yan kasi yung mga kumopya talaga niyan, hindi talaga identified yung kumopya. Pero yung original autograph, identified yun. Walang sinabi diyan, sa letra po na binanggit mo, ang original ang unknown. Kaya mali ka diyan. Meron bang original ang Biblia o meron lamang kayong kopya ng mga kopya ng mga kopya? Merong original na nag-produce ng kopya ng mga kopya ng mga kopya. We have Masoretic Hebrew text na original text. Merong Textus Receptus Greek, Koine Greek na original. Nag-produce ng mga copy of copy yun. Oh, hindi yun invento na sumulpot lang, kundi galing yun sa original text. Kaya nga nireveal sa mga apostol, nireveal sa mga propeta. Pangalawa, yung pinakita mong Biblia mo dyan, wala nakalagay ng original text ang hindi identified. Nadibang agad yung ano mo, atake mo. Ngayon, ang tanong ko, James Orintiada, lahat ba ng nakasulat sa Old Testament ay nakasulat sa Hebrew? Yes or no? Hindi lang Hebrew, kundi Hebrew at Aramaic. Kaya ang original text, Hebrew, Aramaic at saka Greek. I did not say na Hebrew lang or only Hebrew, kundi ang sabi ko, majority ng Old Testament, Masoretic Hebrew. Pero merong Aramaic din doon na original text din na ginamit nila. Yun ang totoo doon. Ang sabi niya kanina, ang author daw ng Matthew, Mark, Luke, and John ay sila Matthew, Mark, and Luke and John din mismo. Tama po ba yon, Mr. James? Yes, tama yun. According sa mga Sunni scholar ninyo na pwede niyong pagsabungin, pwede niyong atakihin, pwede niyong sampalin yung scholar ninyo na Sunni, Al-Baqi, siya mismo nagsabi na author ni Luke, John, Mark, and Matthew. Ang sabi dito, Mr. Moderator, ni Raymond Brown, isang scholar, ang sabi ni Raymond Brown sa kanyang aklat na An Introduction to the New Testament, Yale University Press 1997, Press 1997, page 158. None of the evangelists ever identifies himself by name. The titles that describes the gospel to the Matthew, Mark, Luke, and John were added later by the editors and copyists. Ngayon, Mr. Moderator, tanong ko kay James, sino ngayon ang dapat nating paniwalaan? A, si James Orintiada, or B, itong mga Bible scholar? Well, paniwalaan mo ako kasi tama yung sinabi ko ng identified sila at yung sinasabi mo dyan, walang sinasabi dyan si Raymond Brown na ang original Matthew Gospel ng Greek at pati yung Luke, pati yung John ay hindi identified. Ang sabi lang dyan yung evangelist na nagpipreach, no? Hindi identified yung kanilang yung kanilang time. Saan man sila nag-evangelize. Sabi mo kanina, yung mga early church father, lalong-lalo na si Origen at si Irenaeus, binanggit nila yung Biblia. Kaya patunay ito na ito ay inspired. Tama ba yun? Mali? Mali ka. Hindi ko sinabing sila nagpapatunay na inspired, kundi kinote nila ang mga inspired scriptures na proving na nag-i-exist yun sa kanila. Unlike sa inyong Quran, namatay na si Muhammad 200-300 years, hindi pa rin na-identify. Yan ang punto ko doon. Ginamit mo bang batayan si Origen at si Irenaeus para patunayan na talagang nag-e-exist na ang Biblia? Yes or no? Hindi lang sila ang batayan, kundi isa sila sa nagpatunay na kilala ang authorship ng New Testament. At pinatunayan mismo nila, at hindi lamang sila, marami pa yan, may Muratorian canon pa. So hindi yan naman yung sinasabi ko, kundi identified. Unlike sa inyong Quran, 300, 200, 100 years, hindi pa rin na-identify kung sino sumulat. Yung pagkaibahan sa atin, mas reliable lang sa amin kaysa sa inyo. Parte ba ng Biblia ang 1st and 2nd Maccabees? Sige, sinagot ko na nga. May question.
Okay, When it okay. comes to- Answer, James. Sabi ko, yes siya when it comes to historicity, part siya ng Bible. When it comes to historicity, part siya ng Bible, oo. Pero sa inspired authorship, hindi siya part. Pero wala problema kung historical value lang paggamit doon. Okay, next question. Okay. Sa makatuwid, James Orinsyada, No. ang Ano? first and second Maccabees, hindi talaga siya salita ng Diyos. Tama o mali? Hindi siya inspired word of God, pero siya ay historical event na ginagamit din as illustration ng mga unang Kristiyano. Yan yun. Second Oh. Timoteo, verse 3, chapter 3, verse 17, kung hindi ako nagkakamali, na all scripture inspired by God. Ngayon, ang tanong, dito sa aklat na hawak ko, meron po ditong first and second Maccabees. Okay. Parte siya ng Biblia. Parte siya ng scripture na ito. Ngayon, ang tanong, Mr. James, saan sa dalawang sinabi mo ang tama? Ang Biblia ay inspired word of God o Oh. ang Biblia ay naglalaman ng hindi inspired word of God? Dali sagutin. Well, tama ako, plus tama yung sinasabi mo dyan na yung first and second Maccabees, part siya daw dyan as historical source. Wala kang mababasa dyan na sila ay inspired authorship. Wala. Kung meron man yan dyan because of historical value, nandiyan yan. Kaya ayusin mo yung argumento mo, tibayan mo. Ang Biblia ba naglalaman ng mga hindi inspired? Okay? Ang tinatanong ko, mga hindi inspired. Naglalaman ba o hindi? Nag-yes nga ako eh. Kulit mo naman. Kung mag-moderator, pansinin niya naman. Paano? Sumagot ako ng yes eh. Paano mo naman? Oh, okay, yes. Yung ano mo, 20 seconds. Ang sabi ko, yes, naglalaman siya. Yes. O, yan ang unang sagot. Makinig ka kasi. O, Ayan, naglalaman thank you. siya ng inspired, complete inspired books. Plus, merong mga historical din na binalyo nila as historical Next books. question. Problema doon. Ang Biblia ba naglalaman ng hindi H-I-N-D-I? Hindi salita, hindi inspired. Ulitin ko. Ang Biblia ba naglalaman ng hindi inspired word of God? Naglalaman o hindi naglalaman? Hindi siya naglalaman ng mga hindi inspired sa kanyang original compilation. Hindi. Pero doon sa, ano mo, ko eh. Sabi ko nga, sa original compilation, sa original preservation, sa original textual writings niya, hindi siya naglalaman ng hindi inspired. Yung mga historical sources, binavalue na lang yun nung ito ay inadapt Question. ng ibang sekta. Ang first and second Maccabees, inspired o hindi inspired? Categorical. Hindi inspired sa original autograph, hindi inspired. Kundi historical lang yun. Historical lang yun, walang problema yun. Hindi katulad sa inyong Quran, ng inyong Quran hindi talaga inspired. At hindi sinasabi ng mga Catholic na inspired yun, yun ang hindi mo alam. Alamin mo kasi. Itong Biblia ang hawak ko, meron siyang first and second Maccabees. Okay, ibig sabihin, naglalaman ito ng hindi inspired word of God. Tama o mali? Naglalaman nga siya, tama siya, naglalaman siya ng mga historical na hindi siya originally inspired, kundi historical lang siya. Kasi ang claim ng mga Katolik dyan, no, tumawala pa ang Kenkoy. Ang claim ng mga Katolik, hindi naman inspired kasi yan, kundi binavalue lang nila historical. Doon mo atakin yung inspired. Wala namang problema kung idadagdag nila yan as historical source. They're not claiming na inspired yan. Ano ka ba? Eh wala problema pa rin, di pa rin naka-apekto yan sa Biblia. Kung ang Biblia ay naglalaman ng hindi inspired ng God, sabi mo rito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 17, all the scripture inspired. Ang tanong, lahat ba ito ay scripture? Yung Biblia? Lahat ba ng nasa Biblia ay scripture of God? Yes or no? Yung original, yes. Yung original, yes, inspired yun. Pero yung mga dinagdag na Maccabees, hindi siya kasama sa inspired. Yung sinasabi sa Timothy na inspired, all scriptures is inspired. Objection, Mr. Moderator. Kut ako, bastos. Itong Bible na hawak ko, Mr. James, naglalaman ba ito ng hindi, ito bang hawak ko ngayon na Biblia, Mr. James, lahat ba ito ay scripture? Yes or no? Lahat na yan ay scripture na may inspired at hindi inspired.
Yung sa Timothy na inspired by God, yun yung original lang na inspired by God. Hindi kasama diyan yung Maccabeas. Ano ka ba? Tama yung Timothy, pero it refers to the inspired writings. Hindi kasama dun mga hindi inspired. Bira ka naman, oh. Ang tanong ko, Mr. Moderator, itong hawak ko labas dito Oh. kung ano man yung ibang pinagsasabi ni James, ang tinatanong ko itong hawak ko. Ano mo? Wait lang ha. Itong dalawang Bibliyang hawak ko, Mr. James. Okay. Ito ba lahat ng nakasulat dito ay scripture? Yes or no? Yes, scripture yan lahat na may hindi inspired at may inspired. Pero yung nakalagay sa 2 Timothy 3:16, refers lang yun sa mga inspired na authored ng prophets at apostles. Kaya walang problema yan. Kung yan man ay may dinagdag na historical source, walang problema, adaptation lang yun. But it's not a claim of inspired, yun ang alamin mo. Sa makatuwid, itong tinuturing mong salita ng Diyos, naglalaman ng hindi salita ng Diyos. Tama o mali? Mali ka. Mali ka. Hindi yan naglalaman ng mga hindi inspired ng Diyos na sinasabi mong based sa original. Hindi. Kundi meron dyan ng mga historical source na idinagdag na aside pa doon sa original na manuscript at original na mga books. Kaya Objection. hindi kiniklaim ng Catholic Church na yan ay inspired. Ito bang hawak ko, naglalaman ba ito ng hindi salita ng Diyos? Yes or no? Sabi ko nga, meron nga mga adaptation dyan na historical value na hindi kiniklaim na inspired. Kaya wala problema kung idadagdag nila as historical, hindi as inspired. Pambira ka, hindi mo nagigits ang punto ko eh. Idinagdag yan, hindi as inspired, kundi as historical source. Wala problema, hindi maapektuhan yung Okay, original next inspired na question. intended Next as inspired. Ano ka ba? Kanina ko hindi mo nagigits. Sa makatuwid, itong Bibliyang hawak ko, hindi ito purong salita ng Diyos. Yes or no? Puro ng salita ng Diyos yan, base doon sa inspired na mga books dyan. Puro yun. Oh. Nauna yun. Ngayon, nagdagdag ng mga historical value na hindi kasama sa inspired, walang problema. Yun ang hindi mo na-gets. Hindi mo na-gets talaga yun. Kaya yung mga original dyan, puro yun. Yung mga dinagdag, historical. Next question. Ano po ang pangalan ng original Bible na pinagbababanggit niya kanina? Pangalan, humihingi ako ng pangalan. Boya, I already Okay. answered that. I said, Biblia, Biblon, nasa Greek yun. Tapos Torah, at saka Tanakh, at Deuteronomicon, at marami pang mga names na related sa Bible. Unlike sa inyong Quran, hindi inspired talaga yun. Sinulat ng mga nakakalimot. Oh. Tapos yun yung reliable. Bira. Alright. Ito tanong, no? So, since binanggit mo yung memorization, ano pa doon, nilista ko yan. Are you saying na ang preservation ng Quran ay dahil sa memory ng mga Muslim na yun? Yung memory nila ang nag-preserve, hindi inspiration. Ulitin ko ha, paano na-preserve ang Quran? Inspired yung nagsulat o sa memory nila? Sa memory sila nagbase o sa inspiration? Saan sila nagbase? Sa inspiration o sa memory? Yung tanong. Okay. Sa memory po, no? Sa memory sila nagbase o sa inspiration? Saan sila nagbase? Sa inspiration o sa memory? Yung tanong. Okay. Sa memory po, no? Sa memory daw nagbase ang mga Muhammadans nung sumulat ng Quran. Hindi kay Muhammad, hindi sa Diyos at hindi kay fake Jibril. Are you relying on the memory of those Muslim na sumulat ng Quran? Are you relying on their memory? Yes or no? Yes, Mr. Moderator, no? Are you relying on their memory? Yes or no? Yes, Mr. Moderator, no? Si Abdul Domer ay nag-rely daw sa memory ng mga unang Muhammadans sa sumulat ng Quran. Hindi sa supervision ni Muhammad, hindi sa supervision ng Diyos, at hindi sa supervision ni fake Jibril. So kung nagbase ka sa reliability ng memory ng mga followers ni Muhammad, ang tanong dito, no? Ito bang mga Muslim, meron ba tayong mababasa sa hadith na sahih na ang mga Muslim ay nakakalimot ng mga verse? Meron ba? Wala? Meron, Mr. Moderator. Ito bang mga Muslim, meron ba tayong mababasa sa hadith na sahih na ang mga Muslim ay nakakalimot ng mga verse? Meron ba? Wala?
Meron, Mr. Moderator. Aminado siya na ang mga Muhammadans na may memory na pinagkakatiwalaan niya sa pagsusulat ng Quran ay mga nakakalimot din mismo ng Quran. Alright. Basahin ko yung hadith ha. Narrated Abdullah, Sahih Al-Bukhari 5039, Book 66, Hadith 63. Narrated Abdullah, the Prophet said, why does any one of the people say, I have forgotten such and such verses of the Quran? He in fact is caused by Allah to forget. Tanong, tama ba itong hadith na ang mga Muslim nakakalimot dahil sa inyong Diyos? Tama. Sangayon ka ba dito? Hindi. Tama, Mr. Moderator, no? At napakalinaw dyan. Yan po ang tinatawag na mansukh. Tama ba itong hadith na ang mga Muslim nakakalimot dahil sa inyong Diyos? Tama. Sangayon ka ba dito? Hindi. Tama, Mr. Moderator, no? At napakalinaw dyan. Yan po ang tinatawag na mansukh. Sinasang-ayunan niya mismo ang hadith na ang mga unang Muhammadans ay nakakalimot mismo ng Quran. Diyos pa ang dahilan. Inamin mo na ang mga early Muslims followers ni Muhammad nakakalimot ng mga verses ng Quran. Tanong, ikaw ba magre-rely doon sa mga Muslim na yun na nakakalimot ng verse ayon sa'yo? Magre-rely ka ba sa memory ng mga Muslim na yun na nakakalimot ng verse ng Quran? Magre-rely ka o hindi? Yes, magre-relay ako, Mr. Moderator. Magre-rely ka ba sa memory ng mga Muslim na yun na nakakalimot ng verse ng Quran? Magre-rely ka o hindi? Yes, magre-relay ako, Mr. Moderator. O kita nyo yan? Ang pinagkakatiwalaan niyang sumulat ng Quran ay mga nakakalimot mismo ng Quran. Ang sabi kasi sa Sahih Al-Bukhari 4987, Book 66, Hadith 9, na sinunog ni Uthman ang mga manuscript ng Quran. Sinunog niya kasi nagkaroon ng differences sa recitation. Yan ay nasa Sahih Al-Bukhari 4987, Book 66, Hadith 9. Ang question ko doon is ganito. Yung mga sinunog ni Uthman na copy ng Quran, yun ba ay sinulat ng mga nakalimot o yung mga hindi nakalimot? Sulat yung mga sinunog ni Uthman ng mga manuscript ng Quran, yun ba'y sinulat ng mga nakakalimot o mga hindi nakakalimot? Sagutin mo. Okay, ang sinunog po ni Uthman bin Affan ay ang mga personal po na kopya na hindi nila alam kung saan ang galing. Kapagkat, Objection. Di yan tanong ko. Okay, pause. Objection. Anong ano? Malinaw ang tanong ko sa kanya, very categorical, very straight to the point. No, ang question ko sa kanya is, yung mga sinunog ni Uthman na mga manuscript ng Quran sa Sahih Al-Bukhari 4987, yun ba ay sinulat ng mga nakakalimot na Muslim o mga hindi nakakalimot na Muslim? Yan ang gusto pang simpleng tanong. Okay, sabi categorical daw. Light option na. Yan ba siya? okay, isinulat po yun ng mga Muslim. Okay, Mr. Moderator. Okay? Ngayon, ito po yung ito yung sagot natin. Hindi categorical na tanong ko. Hindi naman sinagot na categorical eh. Hindi mo sinasagot na categorical. Mag-o-object ako ulit. Mr. Moderator. He is not answering directly. Objection. Ulitin ko. This is the third time na ulitin ko sa'yo. Yung sinunog ni Uthman ng mga copies ng Quran sa Sahih Al-Bukhari 4987, Book 66, Hadith 9, yung mga sinunog niya ng mga Quran manuscript na yun ba'y sinulat ng mga nakakalimot na Muslim o mga hindi nakakalimot na Muslim? Pakisagot. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, bakit? Kasi doon sa tanong niya, Mr. Moderator, wala naman doon yung kasagutan eh. Kasi ang Quran, sinulat ng mga nakakalimot at hindi nakakalimot na mga Muslim. I-generalize niya kasi. Oo. Okay, Sinulat ng nakakalimot at mga hindi nakakalimot na mga Muslim. Alright. Sinulat ng nakakalimot at mga hindi nakakalimot na mga Muslim. So ang Quran daw niya na unreliable joke ay sinulat ng mga nakakalimot na mga Muhammadans. Ko-confirm ko lang yung sagot mo ha. Tama ba yung sinabi mo? Tama ba yung sinabi mo na ang Quran ay sinulat ng mga nakakalimot na Muslim? Sabi mo kasi kanina, ang Quran ay sinulat ng mga nakakalimot at hindi mga nakakalimot. So, ikukonfirma ko yun. Tama ba yung sinabi mo na ang Quran sinulat ng mga nakakalimot na Muslim? Tama yung sinabi mo, mali yung sinabi mo. Sagot.
Tama po yung sinabi ko. Tama po yung sinabi ko. Tama daw talaga na ang pinagkakatiwalaan niyang Quran ay naisulat ng mga pawendang-wendang na mga makakalimuting mga Muhammadans. Aware ka ba na ang Al-Azhar University sa Cairo, Egypt, aware ka ba noong 1924, aware ka ba na nagkaroon sila ng standard Quran? Aware ka ba doon o hindi ka aware? Hindi yan tama, Mr. Moderator. Aware ka ba na nagkaroon sila ng standard Quran? Aware ka ba doon o hindi ka aware? Hindi yan tama, Mr. Moderator. O kita nyo kamang mga nito? Mali at hindi tama ang Cairo, Egypt Quran Standard Edition 1924 sa Al-Azhar University. So kita nyo guys, no? Ito yung ano, no? Ito yung siya na mismo ang sumira sa kanyang stand. Na yung kanyang reliability ay nauwi sa unreliability. Bakit? Tindig siya ng tindig na ang Quran reliable, yet sinulat ng mga nakakalimot na Muslim. At kahit si Muhammad nakakalimot eh. Nakalagay naman dun sa hadith yan na si Muhammad ay talagang nakakalimot. No? So how can we rely on this kind of book na sinulat ng mga taong hindi na supervise ni Jibril, hindi na supervise ni Muhammad, yet sumusulat daw sila na mga Quran mismo sinusulat nila na nakakalimot sila at that time na sinusulat. So how are you going to prove to me na reliable ka? You are convincing the people na reliable ang Quran by just saying na sinulat yan ng mga nakakalimot. Paano naging reliable yung ganun dong? Teka muna. Ha? Ang labo. No? So hindi reliable unlike sa Bible. During the first century, walang differences sa recitation. Sa kanila lang yon, no? Tapos sabi niya kasi, hindi daw siya aware na ang Cairo edition ay nagkaroon ng standardization ng Quran noong 1924. Kahit na mismo sa kanilang mga articles na dito sa Quran.org, no? Galing mismo sa mga Muslim source na they are saying that the standardization of the Quran edition happened in 1924. Ito mga Muslim na mismo to na mga source ninyo. Ito galing to sa Muslim, you know, by Jadu Jibril, beginnings printed of the Quran. So Cairo in 1924 nagkaroon ng edition, standard edition ng Egypt University, Al-Azhar University sa Egypt noong 1924 in Cairo. July 10, 1924, Muslim mismo nagsasabi, kapwa mo mismo Sunni, sige magsabong kayong dalawa. Oh, sino magaling sa inyo? Total, ikaw mas magaling sa kanya. Oh. Nagkaroon ng edition, nagkaglaw ng publication ng Quran na standard. Sabi dito, oh, even so, this is due above all the resounding success of the standard Egyptian edition of the Quran that was first published on the 10th July 1924 in Cairo. Hindi ka aware dito? Hindi ka aware na ang Quran mo pinablish noong sa Cairo at tinapon pa kanila sa Nile River yung mga Quran, binasura, tinapon sa Nile River. Walang ganun sa Biblia na nagtatapon sa mga kanal-kanal, mga ilog-ilog. Quran lang nila sinusunog ang Quran, tinatapon sa Nile River para magkaroon ng first edition. This is the first published edition. Tapos sabi mo, Uthman. Si Uthman daw standard, yet nagkaroon pa ng standard ng mga follower ni Muhammad sa Egypt. Oh, sino ngayon ang standard? Mali daw to, sabi niya, sagot niya. Oh, tama ba tong standard ng Egyptian Cairo? Ng 1924 standard Quran? Mali yan, Brother James. Alam mo, mali mga standard din nyo. Kung talagang kay Uthman reliable yan, tanong ko sa iyo, bakit nagkakaroon pa rin ng differences? Ang Al-Madinah University at ang Al-Azhar University, bakit sila nagdi-disagree pa rin kung may iisang Uthman ninyo? O patutunayan ko na unknown yung kay Uthman, ha? Musaf of Uthman na ina-attribute at kiniklaim nila ay hindi unknown. Oh, you see, kinokontra na niya sarili niya eh. Historically preserved. Yet hindi ako aware na may Cairo edition. Hindi ka. Mali yan, Bro James. Kung talagang historical yan, alam mo dapat ang history. Bakit hanggang Uthman ka lang? Ang historicity mo hanggang Uthman na, hindi mo alam yung sa Cairo, Egypt. Bira naman yan. O ito, sabi ng mga Muslima, Al-Musaf al-Shari attributed to Uthman ibn Affan. The copy of Al-Mashad al-Husayni in Cairo. O anong sabi dito? Pakinggan mo to, binibenta aklat mismo ninyo to. Oh. This is a scholarly study of a copy of the Holy Quran which is located in Cairo. O Cairo, ang Uthman ninyo ini-standard sa Cairo. Hindi kay Uthman. O, patunayan mo.
Hindi mo kasi alam to eh. This is a scholarly study of a copy of Holy Quran which is located in Cairo and attributed to the time of Caliph Uthman. Yung kay Uthman mismo, sa Cairo in standardized, hindi sa panahon ni Uthman. Sabi dito ng mga Muslim. The Cairo Mashaf, hindi Wikipedia to. This is from the book Al-Mushaf, Al-Sha'af, Al-Sharif, attributed to Uthman bin Affan. Ang Quran do attributed kay Uthman bin Affan. Sa Egypt mismo na standardized, hindi sa panahon ni Uthman. Sinungaling ka eh. Bira ka. Exposed ka ngayon. It is preserved presently in the Central Library of the Islamic Manuscript affiliated to the Ministry of Awqaf of Egypt. Sa Egypt na preserved. Hindi sa panahon ni Uthman doon. O, ano sabi dito? O, ito pa. The fragment of Tübingen University Library is estimated to be dating from the period 649 AD. The whereabouts of the remaining parts of the manuscript are unknown. So, hindi sila sure kung ito ba talaga kay Uthman. They just attribute it to Uthman. Pero yung remaining parts of it, ng manuscript, sabi, the whereabouts of the remaining parts of the manuscript are unknown. Unknown dong. Ang Quran mo na napublish doon na Uthmanic text ko no, sa Egypt, ay unknown ang mga remaining parts noon. Tapos sabihin mo na standard kay Uthman, meron pa nga kayong standardization noong 1924 sa Egypt mismo na preserve yung kay Uthman. Sabi dito mismo sa Al-Mashaf Al-Sharif. Nung patunayan mo na may ganito sa may sabi sa Christian history, nagsunog ang mga Kristiyano nung una, nagdi-differentiate sila, tapos nagkaroon ng compilation, tapos yung compilation, hindi pa pala yun ang pinaka-first standard. Meron pang second standard, nagsunugan, nagtatapo ng mga Bible sa kanal. Wala. Sa inyo lang to. Sa inyo lang, hindi mo to alam. O, ngayon, alam na namin na hindi mo to alam. Dito, natawa talaga ako doon eh. Na ang sumulat daw ng Quran, na sinunog ni Uthman, sinulat daw yun ng mga nakakalimot na Muslim. Ba't naman ganun? Ba't naman kailangan sulatin ng mga nakakalimot? Pwede namang hindi nakakalimot. Ang argumento na hindi daw sabay-sabay. So what? Hindi sabay-sabay. At least nakasulat sila na nakakalimot. So ibig sabihin, may tendency sila na sumusulat na nakakalimot sila. At Diyos mismo ninyo kung nagkakalimot. Sabi mo, tinanong kita sa hadith. Tama ba itong hadith? Na ang nagskokos na makalimot ang inyong mga follower ni Muhammad. Diyos mismo kung makalimot. Diyos mismo ang dahilan na caused by Allah. Sabi dito. Oo, tama yan. Biro mo, Diyos mismo ninyo ang author ng kanilang pagkalimot. Sumulat sila ng mga manuscript na nakalimutan nila. Diyos ninyo ang author noon. Biro mo, Diyos ninyo, traidor ang inyong Diyos. Hinahayaan silang sumulat na para makalimutan lang nila. Caused by Allah to forget. Biro mo yan. Kaya sinunog, hindi din na-memorize doon. Kaya sinunog kasi nakakalimot. At differences may differences. Well, sa Biblia kasi, sabi niya, hindi daw noon ang author. Again, nadibang na nga yan. Yung sa kanya, sinasabi niya kasi kanina, wala namang sinasabi na hindi known yung pinaka-original autograph. Walang sinasabi original autograph yun. Pero pa siyang sinabi na wala namang disputation yun kung hindi reliable ang Bible. Basta ang Bible, nakopy na siya ng mga early Christians na wala silang pagtatalo-talo at wala silang sunog-sunugan at wala silang pag-aaway at mga differentiation. Lahat sila under one impression of having one text na umiikot sa panahon nila. Kaya nga kino-quote nila nag-i-exist. Sa inyo, sa Islam lang naman yun na yung mga sumulat ng Quran ay nakakalimot, plus meron pang sumulat doon na nag-ex-Muslim na at hinabol mismo ni Muhammad, pinatay mismo. So, Christian, ex-Muslim na naging Christian, yun ang sumulat ng kanilang Quran, ayon sa isang hadith nating mababasa. Isipin nyo yan, ex-Muslim ang sumulat. Wala akong tanong sa kanya, kasi puro siya doon sa Maccabees, focus siya doon. Ituruan natin siya. Timer starts now. Ayon sa Vatican Council, ang Maccabees ba, kinilala as inspired scripture based sa Palestinian canon? Kinilala ba as inspired o hindi? Inspired, Mr. Moderator. Ayon sa Vatican Council, ang Maccabees ba, kinilala as inspired scripture based sa Palestinian canon? Kinilala ba as inspired o hindi? Inspired, Mr. Moderator. So sabi ng mangmang at sinungaling na ito, ang Maccabees daw ay inspired as Palestinian canon. Hindi kasi talaga nila alam ang multivocality ng inspiration. Basahin ko lang itong Vatican Council kasi parang hindi siya aware dito. Sa Vatican Council Archive, sabi dito, the Book of Maccabees, thou regarded by the Jews and Protestants as apocryphal. These are not inspired scripture based on not contained in the Palestinian canon. Tanong, aware ka ba
na ang Book of Maccabees ay hindi inspired as Palestinian canon? Aware ka ba hindi? Okay, aware tayo, Mr. Moderator, sa binabanggit ni James. Okay, aware tayo doon. Sa Vatican Council Archive, sabi dito, the Book of Maccabees, thou regarded by the Jews and Protestants as apocryphal. These are not inspired scripture based on not contained in the Palestinian canon. Tanong, aware ka ba na ang Book of Maccabees ay hindi inspired as Palestinian canon? Aware ka ba hindi? Okay, aware tayo, Mr. Moderator, sa binabanggit ni James. Okay, aware tayo doon. Aware siya doon na ang Maccabees ay hindi part ng inspired Palestinian canon. Pero nag-yes siya na part yun ng inspired Palestinian canon. Walang kwenta talaga sumagot kontra-kontra. Ano ba pagkaintindi mo sa inspired? Explain mo nga. Ano pagkaintindi mo sa inspired? Objection, Mr. Moderator. Ano ba pagkaintindi mo sa inspired? Explain mo nga. Ano pagkaintindi mo sa inspired? Objection, Mr. Moderator. Umiiwas siya dito if ano ang basic knowledge niya sa Christian inspiration, meanings. Kasi gusto niya pagkontrahin ang mga Catholic at other Christians as evil, weak, coward tactics. Ang Quran daw ay merong preserved na qira'at, no? Ang tatanong ko lang sa iyo dito, ilan ba ang standard na version na tama? Isa o marami? Okay. Marami, Mr. Moderator. Ilan ba ang standard na version na tama? Isa o marami? Okay. Marami, Mr. Moderator. So dito, ang kanyang unreliable fake one Quran kuno ay maraming standard Arabic version. Okay? So ibig sabihin ng Arabic Quran text, hindi lang isa ang standard version ng Arabic, hindi lang isa na Quran standard version ng Arabic. Maraming standard version ng Arabic ng Quran. Hindi talaga isa, kundi marami. Tama ba ako? Yes or no? Tama kang marami. Maraming standard version ng Arabic ng Quran. Hindi talaga isa, kundi marami. Tama ba ako? Yes or no? Tama kang marami. Biro mo itong sinungaling na ito. Ang kanilang false Ottoman standardization claim ng Quran ay hindi lang pala isa yan, kundi marami palang standard sila. O imagine niyo, ang dami pala nilang Quran, hindi lang kay Uthman. Itong Hafs Quran, no? Itong Hafs Quran at saka Warsh Quran. Ito ba, pareho ba ito na Quran na galing kay Uthman o hindi? Hindi po, Mr. Moderator. Itong Hafs Quran at saka Warsh Quran. Ito ba, pareho ba ito na Quran na galing kay Uthman o hindi? Hindi po, Mr. Moderator. Tignan nyo, hindi talaga nag-iisip sumagot itong fake defender nila na ito. Kasi ang Hafs at Warsh daw na Arabic Standard Qurans ay hindi galing kay Uthman. O biruin nyo yan, sulpot ang mga Quran nila. So tama ba yung sinabi mo? Tama ba yung sinabi mo na ang Hafs at ang Warsh hindi ito galing kay Uthman? Tama ba yung sinabi mo? Yes or no? Tama. So tama ba yung sinabi mo? Tama ba yung sinabi mo na ang Hafs at ang Warsh hindi ito galing kay Uthman? Tama ba yung sinabi mo? Yes or no? Tama. Tama daw talaga na ang Standard Arabic Quran na Hafs at Warsh ay hindi talaga galing kay Uthman. Sino kayang sasang-ayon dito sa manlulokong ito, no? Mga utu-utu lang na Muslim. May babasahin lang ako dito sa Hafs Quran chapter 57 verse 23. Sabi kasi dito sa Arabic, alladina yabqalun wa yamurun anas bil bakhli wa ma yatawala fa inna lahu wal ganiyyu yan ang sabi sa Hafs. Ngayon dito sa Warsh, sige, chapter 57 verse 23, alladina yabqaluna wa yamuruna nasabil bakhli wa ma yatawala fa inna lahal ganiyyu. So, fa'in na lahal ganyan, nawala yung huwa. So, tanong, alin ang tamang Quran dito? Alin ang tamang Quran? Nasabi mo kasi parehong tama eh. Alin ang tama dito? Yung Hafs na merong huwa
o yung wash na walang huwa? Alin ang tama sa dalawa? Parehas tama yun, Mr. Moderator, no? Alin ang tama dito? Yung hops na merong huwa o yung wash na walang huwa? Alin ang tama sa dalawa? Parehas tama yun, Mr. Moderator, no? Ayan, naloko na. Yung nawalang teksto, nawalang Arabic text, nawalang Arabic letters. Abay, tama. Pero yung isa na meron, tama rin. Kahit pala bawasan, kahit pala tanggalin, tama. Pabira. Pabirang kalukuhan yung Quran nila. So, ang kanilang reliability ng Quran, to the point na magkawala-walaan ng mga Arabic text, reliable pa rin yun. Kasi wala na talaga sa hulog tong aral na to eh. Gagawin si JB Elohim, so sabi niya magse-celebrate daw siya ng kamangmangan niya at yung kanyang kontra-kontrang sagot, no? Ang problema pala sa kanya, hindi niya alam ang definition kasi tinanong natin sa inspiration niya. Wala pala siyang alam sa inspiration tapos magse-celebrate. Gullible lang po maniwala dito. No? Gullible lang, uto-uto lang maniwala dito at magse-celebrate to sa kamangmangan. O, okay lang mag-celebrate siya sa kamangmangan basta tayo magpo-post tayo na talagang nakakatawa yung mga sagot niya. Meron bang issue doon sa Maccabeas? Wala, kasi ang definition ng inspiration is cultural context. Ibig sabihin ng cultural context, kahit hindi siya God-breathed, pwede siya tanggapin as cultural. Pero sa original, yung inspiration, yun yung hiningahan ng Diyos or God-breathed. Yung kasi meaning nun eh. So sa original, meron lamang 66 books na inspired. Yun yung original inspiration. Ngayon, pagdating sa cultural context, may inadapt na mga apocrypha na ang kanyang inspiration ay hindi God-breathed, kundi cultural context. So kaya wala problema doon. Hindi siya inspired by God-breathed, kundi siya ay cultural context. So wala siyang problema kung mali ba yung original inspired Bible. Kanya nga wala nga siya ng napatunayan. Dumiretso sa kanal yung kanyang argumento. You did not debunk the original inspiration of the Bible. Pinagmayabang niya, yung hawak ng Biblia dito. Ito bang hawak ng Biblia? Naglalaman ba to? Bakit yung Biblia ang hawak mo? Yan ba yung, yan ba yung original autograph o copy lang yan? Wala nang problema kung may mga kopya dyan eh. Ang gibain mo, yung original na inspired books, yun ang gibain mo, hindi mo nga nagiba eh. Oh, napakahina ng argumento at hindi niya alam ang meaning ng inspiration. So walang problema doon. Ang problema sa kanya, yung kanyang Quran daw, no, ay standard daw ni Uthman. Yet, nagkaroon pa ng standardization sa Cairo, Egypt na hindi din niya alam, hindi din siya aware doon. O, tingin niya, scholar yung kakanan niyo, scholar yung debater niya, ni walang alam sa history. O, hindi niya kasi alam ang history. O pati Biblia, hindi niya alam ang history. Tapos, sabi niya, ang Hafs version, hindi daw galing kay Uthman. Ang Wars version, hindi daw galing kay Uthman, kundi sa ibang sahaba. O, kibira ninyo yun, yung Hafs hindi galing kay Uthman. Tapos parehong tama, yet hindi galing kay Uthman. Mr. Contradiction din to eh. O, sino magsiselebrate niyon? Kami magsiselebrate sa kamangmangan mo. Kami mga Kristiyano Trinitarian magsiselebrate sa debate kasi ikaw yung napahiya. Kontra-kontra mga sagot mo, hindi daw galing kay Uthman yung Hafs. Biro mo yan. O, sinong Muslim ang sasang-ayon dito na ang Hafs version hindi galing kay Uthman? Sabi na yung scholar nila na parang hindi naman eh, wala namang alam. O, tanggap nyo ba yun? Sabi niya, ang Hafs hindi galing kay Uthman. Tanggap nyo ba yun? O, yan ang pamagmamayabang ninyo. Sumisira mismo sa inyong relihiyon. Ang Hafs hindi galing kay Uthman, parehong tama, yet hindi galing kay Uthman, na ang Al-Ganiyo na ang huwa, sa Hafs may huwa, sa Wars walang huwa. Hindi, parehong tama. Paano naging tama yung walang huwa sa isa? Nakalimutan ilagay yung huwa sa isa. Ang huwa nasa una, ang isa, ang pangalawang version, na wala ang huwa. Parang naging pareho yun, wala nga. Nakalimutan ilagay ng isang tagasulat. Yun ba yung reliability ng inyong Quran? To the point na magkawala-wala yung words. Pareho okay lang yun. Ano pa rin yun? Preserve ang aming Quran. Walang huwa yung isang version. Yung isang may huwa. Preserve pa rin yun. Wala na sa logic ng mga banat nito. So wala siyang napatunayan na ang Bible ay hindi reliable. Wala siyang nawasak doon sa ating mga nalatag na mga church fathers talaga in-acknowledge nila ang reliability at ang authorship. Hindi niya natouch ang mga church fathers, hindi niya inano yun. Ang sa kanya, binanatan niya, yes, ang kanyang Quran daw, sinulat daw ng mga nakakalimot. So, sino ngayon ang hindi reliable? Ang inyong Quran ang hindi reliable, ang Biblia reliable. At saka huwag mong i-argue ang Maccabees kasi walang bearing yun sa argument. Kung hindi siya nag-umpisa sa original, walang problema, hindi nasira yung original. Ngayon, later on, inadapt siya as historical value. Walang problema kung cultural context yung kanyang
treatment sa inspiration na hindi naman siya kasama doon sa God-breathed inspiration. Wala problema doon. You did not attack, you did not debunk the Christian claim na mas reliable ang Bible. Ang hindi reliable, ikaw mismo sumira at mag-i-edit ako, magpo-post ako sa Facebook, magpo-post ako sa page ko, magpo-post ako sa YouTube, sa TikTok, na nakakatawang mga sagot mo. No? Kung magsi-celebrate ka man mamaya, then mangmang kayo. At ang uto-uto mga kasama mo dyan sa baba, mga gully balls. Oh. Mga gully balls are celebrating with the gullibility and their ignorance. While we Christians, we celebrate the reliability of the Bible that this debater failed to debunk Christianity. Pero siya na mismo nag-debunk sa kanyang kulto. Time, okay? Diba?